Magandang umaga, ulat ni Gagambino sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa ating YouTube channel na Mata ni Gagambino. Ngayong umaga po ay talagang napakainit po ang usapang pangpolitika. Lalong-lalo na yung dito muna tayo sa politika bago doon sa Bureau of Custom yung tinatawag nating pagpapalit ng leadership kung saan ay leadership ng Senado, no, doon sa katauhan po ng kanilang Senate President na si sino ito? Sandali yan. Si Mig Subiri. Yan. Ito po kinumpirma mismo ni Senador Amy Marcos na mayroon talagang plano na palitan itong si Mig Subiri ng kanilang grupo, nakapagtataka. Ibig sabihin na hindi pala nagkakaisa itong grupong to dahil nalaman natin na kinumpirma pala ito ni Amy Marcos na mayroon palang parang banta ng leadership ni Senate President Juan Miguel Mig Subiri upang siya'y palitan. Pero ito'y banta lamang, no? Yung nakaraang linggo. So, ibig sabihin, parang may hindi magandang pagkakaunawaan ng bawat isa doon sa Senado. So, matindi to. Ayon pa kay Amy Marcos, oo nga, there's a lot pressure, no, to change Mig Subiri. Sabi niya dito, it's all coming from outside the Senate, not with the Senate. So, strange. Nako. So, ibig sabihin, yung palang pagbabago sana ng leader ng Senado, ano pala to? Hindi dito nanggagaling sa loob ng Senado, kundi nasa outside. So, ibig sabihin, parang may nag-utos. Palitan nyo si ganito. Yan, tandaan nyo Yan ang isa na ating na-discovery. At maliban dito, umiinit. Ang dami kasing problema ng ating bansa. Ito pa, ang isa na gusto kong ipaabot sa inyo. Natatandaan nyo yung issue ng National Food Authority? Ito na naman. Ngayon, suspindido yung mga personahe ng National Food Authority. Sinuspindi ng Department of Agriculture ang aabot ng 139 personnel. Kung saan ay talagang na-discover nila na parang mayroong irregularities na ginawa naman itong mga personahe ng NFA. Sabi dito ng Undersecretary Francisco Chu Laurel, ay talagang nag-implement sila preventive suspension order of the Ombudsman against 139 official and employees of the National Bureau of National Food Authority who are being investigated to allege involving in uncontroversial sale of the rice buffer stock. Ito ay mariing sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Dito, ang sabi man dito, dagdag ng naturang secretary, I have been in contact with the Office of Ombudsman ever since this controversy erupted. I also create a special panel of investigators to determine capability and see how we can prevent it from happening again in the future. Nako, mapipigilan mo ba yan kung talagang walang kapabayaan yung ibang mga opisyal na sa loob mismo ng National Food Authority? Ito'y talagang kakahiya. So, dito naman, ang mga sinuspindi nga ay including a National Food Authority Administrator Roderico Biaco. Yan, an Assistant Administrator for Operation John Robert Hermano. Sila yung nandoon, no? Tapos, ito iimbestigahan ito nung nangyari kasi ito evident as backfire 2019. So talagang
sunod-sunod na ito hanggang sa mabuo ang mga personaheng iimbestigahan ng ombudsman, yung aabot ng 139. Yan. Naku po, ano pa naman to. Ito ang pinakabago na nakalap ni Gagambino na gusto kong iulat sa inyo. Lahat po ng mga regional director ng PNP ay sinumunan ng House panel para magpaliwanag dito sa illegal gambling na sa kanilang area of responsibility. Ano kayang mangyayari nito? Dito sa Region 11, maniwala po kayo, parang na-prim ito no? Talagang ang House Committee on Public Order and Safety has agreed to summon all police regional director to peace and congressional inquiry on illegal gambling and activities in their area of jurisdiction. Nako. Kaya dito ay talagang ang nag-approve at nag-motion nito ay ang ECT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Siya yung nag-ano talaga dito, no? From illegal gambling to sa sa buong Pilipinas yan. So, nako. Ano kayang masasabing ng mga regional director nito na pinatawag sila? Luzon, Visayas at Mindanao. O talagang lahat na ito napakalala na ang sugal, no? Sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Dito sa Mindanao, ilan lang siguro dahil madaling matuklasan. Pero sa Luzon at Visayas, naku po, hindi ko po alam kung ano ba talaga. Yan po ang pinakamaiinit na mga balita ngayon na dapat matuklasan at malaman ng taong bayan kung ano yung mga bago, latest na nangyayari sa ating bansa. Kasalukuyan po ang ating pamahalaan ay talagang nagbigay na ng kanilang obserbasyon na hindi maganda talaga ang kasalukuyang administrasyon kung ipagpatuloy ang mamon na puso. Ang pinakahuli about naman kay Apollo Kibuloy, yung sinabi ni Hontiveros, no, na sinang-ayunan din ng DOJ o Department of Justice na pailan itong si Apollo Kibuloy. At kahapon nga nakikita nyo yung pagkakasabi ng Secretary ng Department of Justice, na kung talagang totoo yung mga statement na pinalabas ng mga witness doon sa Senado, ay dapat harapin ni Mr. Apollo Kibuloy. Ito po yung pinalabas doon sa statement inilabas po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kung saan ay kakasuhan itong si Kibuloy at nang sa ganun formal na. Ito naman yung gusto ni Pastor Apollo Kibuloy, no, na kasuhan siya nang sa ganun harapin niya sa korte. Huwag lang yung sa mga Senado, Kamara, doon sa korte siya magharap. So dito natin malalaman ngayon dahil talagang nagpalabas na ng statement si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Yan lang pansamantala ang ating maiulat. Dagdag natin kanina yung about doon sa yung sana hindi makalimutan ng ating mga mambabatas yung nangyayari sa Davao Region, particular na sa Davao de Oro, kung saan ay tahasang pinayagan ng LGU ng Davao de Oro ang pagtayo ng kanilang mga bahay, lalo na ang barangay hall doon sa idiniklara ng MGB na sa ilalim ng DNR ang no-build zone ng mga area. Nakapagtataka, bakit nakapagtayo sila doon ng bahay? Bakit nandoon ang 3 barangay hall? At dito nga, talagang hindi, sabi nga nila, ay mali ang sinasabi mo, kasamang Gagambino. Dahil wala pong, dito tingnan natin kasi mayroon akong dito na gusto kong ipabasa sa inyo
kung gaano katotoo. Dahil bakit ganun? Na hindi man lang nila napansin na yun pala ay gusto nating ipaabot doon sa mamamayan. Bakit? Kasi hindi po totoo. Ang aming sabi niya, ang barangay hall po dito na talagang naipatayo ay ang barangay hall ng Masara. Yan, doon sa may barangay hall ng Masara ng ano po ito, sa Mawab, no? At Mako. May isa pa dito na barangay na ipinatayo nila na talaga namang parang hindi tayo makapaniwala na ito ay no build zone pa naman ang naturang barangay. Naipatayo yun doon sa naturang area. At ang pinaka dito ay yung may isa pa dito na gusto nating ipaalam, yung mismo doon sa lugar na natayo na gumawa ay yung bang parang wala silang nakita na delikado. Bakit pinayagan? Pero si Governor Oy pinayagan. Yung lang pinaka natin na gusto nating ipaabot sa taas na dapat ay imbestigahan kung sino ang naturang pumayag. Ito namang isa sa Barangay Bukal at Panuraon, no? Ganun din yun, mga tatlong barangay, yung Barangay Bukal, Barangay Panuraon at Barangay Masara na nasa Nabunturan, Mawab at Mako. So yung mga area na yan, diniklara yan ng MGB na no build zone. So kung iisipin mo itong Mines and Geoscience Bureau na nasa ilalim ng DENR, sila mismo ang nagdeklara na hindi pwedeng tayuan ng anumang infrastructure sa naturang lugar. Nakapagtataka, bakit? At ang pinakabago na ating iulat ay yung pagkadiskubre ng kuwa dyan sa Davao de Oro tungkol sa ikangay 124 million na budget ng peace and order. Sa ilalim po yan Governor Dundot Gonzaga, may irregularities na paggamit sa naturang budget. So sana maipaliwanag ito ni Governor Gonzaga nang sa ganon maliwanagan ang tao diyan sa Davao de Oro kung ano ba talaga ang totoong nangyayari, bakit ganon ang nasilip ng kuwa. Pansamantala po kayo nagpapasalamat ng malaki. Kung bago kayo dito sa atong channel, itong tinatawag nating Mata ni Gagambino, mag-subscribe kayo. Nang sa ganon ay updated po kayo sa mga video program, live program natin na mapapakinggan din sa RPN DXKT, ang Radyo Ronda Davao nationwide live streaming Luzon, Visayas at Mindanao. Meron din tayong mga programa na kung saan ay mapapanood sa YouTube channel na Mata ni Gagambino at sa ating social media ang Bobby Jump Gagambino. Sa inyong lahat, ako'y nagpapasalamat ng malaki dahil wala po kayong pagod na sumubaybay, na panood at nakinig sa ating programa. Ito po ang inyong lingkod, Bobby Aka Gagambino, nagsasabi sa inyong maraming salamat, mayong buntag kaninyong tanan.